Dating DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado, mga kababayan, ito yung nag-testify ngayon laban kay Vice President Sara Duterte, yung aligasyon na tumanggap siya umano ng siyam na envelope na naglalaman ng tig 50,000 pesos bawat envelope simula February to September 2023, mga kababayan. Pag-usapan natin ito dating undersecretary ni Vice President Sara, mga kababayan, noong nasa DepEd pa siya, itong si Gloria Humamil Mercado. Ang sabi niya, tumanggap siya umano ng siyam na envelope na naglalaman umano ng 50,000 pesos. So 450,000 sa siyam na envelope from February to September of 2023, mga kababayan. So ngayon, bago pa yan nangyari, bago pa ito mag-testify itong si Mercado, mga kababayan, ayon pa kay Vice President Sara, mga kababayan, nahuli niya ito at napatunayan na nagsolicit ito si Mercado sa isang private company, mga kababayan, gamit ang pangalan ni VP Sara Duterte at ang Office of the Vice President. So, nagsusolicit umano ito siya ng nakasulicit umano siya ito ng halagang 16 million, mga kababayan. So, imagine nagsulicit ito siya, walang alam ang Vice President natin, mga kababayan. So, ibig sabihin, sariling palo niya. So, noong mga time na yon, ay bagong dating pa si Vice President Sara na sa DepEd siguro noon. Kasi ito si Mercado ay bitirana na to 40 years in service. So, ibig sabihin, ang dami ng mga DepEd secretaries na dumaan dito. Siyempre, gamay na niya lahat ang mga pasikot-sikot dito sa Department of Education, mga kababayan. At siya ang head ng tinatawag nilang HOPE, Head of Procuring Entity. Yan ang hinawakan itong si Mercado, mga kababayan, sa DepEd. So, nandun yung procurement. Kung hindi ako magkakamali, lahat ng mga kinakailangan sa DepEd na mga office supplies, mga material, so procurement So malaki ang talaga nito. Malaki talaga yung responsibilidad nito at umiikot talaga yung pera dito sa sangay niya na procuring entity. So ngayon, mga kababayan, pinalagpas nahuli, napatunayan ni Vice President Sara ang pagsusulisit niya. So, inayaan na niya. Ngayon, may dumating sa kanya na balita kasi nung time daw na pumunta siya sa Cebu, teacher's visit siya doon, bumibisita siya sa mga magtuturo natin doon sa bandang Cebu City. May nakarating sa kanya na report, mga kababayan, na umano ito si Mercado ay kumuha ng teacher item doon sa Region 7. So, ang ibig sabihin ng mga kababayan, line item is teacher. So, teacher ang kinuha niya. Dinala niya sa head office ng DepEd. Ginawa niyang assistant executive secretary. So, nandoon nagtatrabaho sa opisina niya, assistant executive secretary. So, siguro hindi naman masama kung tutuusin nagtatrabaho sa opisina niya, pili niya. So, walang masama doon. Ang problema lang ay baka
mayroong mga palisiya sa Department of Education na nasasagasaan doon. Kasi ang line item na noong empleyado na yon is teacher. So siguro mayroon silang mga policies na kapag line teacher ka, teaching ang linya mo, so supposedly nasa field ka. In fairness naman sa ibang mga teachers na nagkandahirap sa paggawa ng lesson plan, samantalang yung individual na yon, ang sarap ng buhay na sa head office ng Pasig, na confirm sa HR talaga na nandun talaga assistant executive secretary. So ang line item ng teacher is siguro naman sa sahod hindi pareho kasi nasa executive office siya So yung salary grade niya na line item teacher is hindi yun ang nasusunod. Nasusunod yung kung saan siya nabilong na line item. So executive item yung nakuha niya kasi assistant executive secretary So ang findings ni BP Sara is injustice. Hindi naaayon sa kanilang patakaran. So ibig sabihin may nalabag na regulasyon sa DepEd, mga kababayan. So ang sabi ni BP Sara nakadalawa na ito sa akin. Nung una nagsolicit ng 16 million, hindi ko alam. Ginamit niya ang pangalan ko, ginamit niya ang Office of the Vice President. Nagsolicit siya. Hindi ko alam. Ngayon naman, ginawa na naman niya ito. So, nakadalawa na siya sa akin. So, ang sabi ni BP Sara, mag-resign ka na lang. Kasi wala na akong trust and confidence sa'yo. So, yun ang findings ni BP Sara na I have no trust and confidence. So, maghiwalay tayo. Magre-resign ka na lang. Kaysa tanggalin pa kita at kasuhan pa kita. So, ang ginawa ni Mercado, nag-file siya ng retirement, mga kababayan. Kasi 60 plus na rin yata ito si Mercado noon Nangyari ito noong late 2023. At mas pinilit ni Mercado na mag-retire kaysa mag-tender siya ng voluntary resignation. Kasi pinaparesign siya ni BP Sara Instead na kasuhan, wag na lang mag-resign ka na lang o mag-retire ka para makuha mo yung mga benepisyo mo ng buo. So ganun ang kwento diyan, mga kababayan. Pagkatapos nung pumutok ito, nalalaman na nagtitistify na ito si Mercado sa Kongreso laban dito kay Vice President Sara, mga kababayan. So lumabas itong siyam na envelope na umano'y ibinigay sa kanya para ma-impluensyahan yung opisina niya ni BP Sara. So sa tingin nyo ba, mga kababayan, nasa tamang logic ba yon? Binigyan siya ng siyam na envelope na naglalaman ng tig 50 mil para ma-impluensyahan siya. Ma-impluensyahan ang opisina niya. So, Vice President ako, magbigay ako sa iyo ng bribe, iba-bribe kita, bigyan kita ng pera para ma-impluensyahan ko yung opisina mo. Ako ang pinakamataas. Kapag ang mga recommendations mo, hindi ko yan pipirmahan, wala kang magagawa. So, bakit kailangan pang i-bribe ni BP Sara itong si Mercado para lang ma-influensyahan yung opisina ni Mercado ni BP Sara? So, napakalayo ang logic, mga kababayan, kung ako ang mag-isip. So, yun ang dahilan, mga kababayan, kasi maraming sa atin na hindi alam kung yung mga resource person nila ngayon, yung mga witnesses nila na nakuha,
kapag mangyari na makarating ito sa Senado, mga kababayan, kung makalusot ito sa plenary, may idea na kayo. Uy, ito pala yung nabanggit ni Kuya Max na resource person na si Mercado, ito pala yun. So si Madriaga, na-vlog ko na rin yan, mga kababayan. Panoorin nyo yung kay Madriaga. Importante yan kasi ginamit yan talaga siya ngayon. Dito may mga supporting affidavit niya, binangga dito sa impeachment talaga ni BP Sara, mga kababayan. Kung napanood nyo kahapon yung kay Representative Chua. So yun ang istoryahan ito ni dating Undersecretary Doktora Gloria Humamil Mercado, mga kababayan. So manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibaka sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Panalangin din natin ng bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.